I am planning of removing these pots because this is a neglected area. Actually, I have moved some already. There's two here. I am planning to move them all right there in the opposite side of that vertical wall so that they can grow much better, I think. But I am not going to put all of them there, especially this one. Look at this cactus over here. They are in very poor condition, very dehydrated and very water deprived cacti. The color has changed and wrinkles is everywhere. I don't know if it can survive or I'm able to revive this one, but still I have a lot of this kind of gymnocalycium, and I'm not worried if this one will go. This one here, the baby is sucking up all the water from the mother, as you can see, and the mother is not gaining any size, but shrinking. She's shrinking, guys. And that poor little mom suffering from drought. There's a drought in that area. Have been neglected for so long. I can also see them more frequently in this area. Only the cacti will be put up in there. And here's the Hoerthia that I moved here from a while ago. Nailagay ko na sila lahat, guys. 5 lang naman sila. Ayan. Tapos, yung mga Hoerthia. At dito sa baba naman yung gymno na hindi nakalagay sa mga hanging pot o vertical wall na pot. Nilagay ko dito ang aking beltanan na crested. Yan siya. Pero under observation ko siya kasi pag crested, guys, napapansin ko parang hindi nila masyadong gusto yung tubig. Kasi mostly sa mga crested ko ay namamatay. Binili ko itong beltana na ito kasi meron siyang crested form na kasama sa isang pot or isang head lang ata yan sila. Crested and uncrested sa isang pot. At yung isang beltana ko, yan na sobrang stress na rin. Binahead ko pala siya, guys, at meron ng roots yung head niya kaya tinanim ko. Dyan lang din naman. Tinabi ko para mapuno na sila. Medyo may black dyan sa stump or sa bottom part ng pag pinagpugutan natin. Sana lang hindi siya mabulok ng tuluyan, guys. Ito ko naman nilagay yung ibang mga vertical garden na pots, guys. Yan. Ito yung nauna ko na nilagay dito, si variegated jewel, na ewan ko kung magkakayanin pa ba niyang mabuhay sa ganyang kalagayan. Tapos, yan, parang nawala na yung sino nga to? Si string of pearls. Parang lusaw na. Sobrang dehydrated talaga nila, guys, at lightweight na yung pots. Sobrang tuyo na talaga. Yan sila. Ito nilagay sa baba. Tapos dyan naman yung mga turtle vines at saka si jelly sea. Ayan sila. At yung Tokyo Sana Nanvar. Hindi ko pa pala nabalik yung Hoerthia. Balik ko lang. Tabihin ko pala to. Yan. Tapos Hoerthia. Bala ko sana magkaroon ng vertical wall na puro Hoerthia, kaya lang wala na akong pots na pang vertical garden. So, yan sila. Ang naiwan doon ay si green beets kasi si green beets ay sobrang dami niyang mealybugs, guys. Kung dadalhin ko siya dito, baka mahawa itong iba. So, doon ko na lang muna siya iwan. Yung tornado natin, yan na lang natira. Dito naman nakalagay yung mga ibang cactus ko, guys. Kunti lang naman ang collection ko ng cactus kasi hindi ko nga sila masyadong bet. Mas gusto ko pa nga yung euphorbia, guys, kaysa sa mga cactus. Yan, nilagay ko dyan si Lactea. Tapos, yan, hindi ko alam ang pangalan niya. Tapos, yung Munadenium ko, Richie. At lemon, ata yan, guys, si lemon cactus. Ferris Castle, Golden Barrel, Ferris Castle, mga Memorilla, Gymno. Tapos, ano to?
anong pangalan nito. Tapos, yan. Tapos, yan. Hindi ko maalam yung mga ID. Nilagay ko sila dito guys kasi yung nakalagay dyan dati ng mga kalateya ko and philo and alocasia ay nasunog noong sobrang init. Kaya, inalis ko tapos bakante na dyan. Kaya, nilagay ko na lang yung mga cactus ko dyan para naman mayroong mailagay dyan. At naiinitan din kasi dyan banda kaya okay sa mga cactus natin na nakalagay dyan. So, yun lang ang ginawa kong arrangement. Namatay kasi yung ano ko, diba, yung citrus ko dyan. Kaya nasunog yung mga kalateya ko na dyan sana nakalagay. Kasi hindi pwede ilagay sa mainit na area yung mga kalateya. So, nung namatay yung ano, yung citrus, yun, nainitan sila at nasunog. Nabigla din sila sa init. So, yun lang yung mga, pero matagal na yan dyan nakalagay ng mga cactus guys. More than 2 months na ata. Yun, matagal na. At okay naman sila kahit nauulanan at naiinitan. Dito naman yung agave. Yan. Dito pa rin naman yung mga nasa rain or shine ko. And so far, okay naman sila. Yung inalis ko lang yung mga sensitive na parang may napansin ako na mga problema. Yun, inalis ko sila. Update pala sa ating Madiba guys, Madiba drops. Ayan, pinagtutulak na nila yung mga lumang leaves sa mother. Ayan siya guys, at natutuyo siya. It seems like sumisip-sip sila ng water mula doon sa leaves din. At ang bilis nilang lumaki. Ayan, hindi ko na talaga mabilang kung ilang heads siya, pero sobrang dami niya na. Siguro, as time goes on, maubos ito lahat ang dahon na to guys. Ang matitira na lang ay puro pups. Tuyot lahat ang dahon na ito. Inaalisin ko yan, nasa gitna din. Hintay ko talaga na matuyo siya bago ko alisin. Kasi the last time na binunot ko yung dahon, na medyo tuyo na rin yun siya. Nasama yung pups. Kaya hinintay ko muna na as in totally mag-dry out yung mga dahon bago i-pull out kasi baka masama na naman yung pups, sayang naman. Ito naman si Amazing Grace, diba tabing ito siya guys, nakaano na siya, na parang nakapag-adjust, tapos tinanggal ko yung mga dahon na malalaki kasi ano siya guys, diba na ano to, nag-rot yung kabilang side, dito banda ba, tapos hindi siya balance. Kaya inalis ko yung mga malalaking dahon para mag-balance out siya kasi lumalaki na rin naman siya. Marami na siyang bagong tubo na leaves. Nawala konti yung kanyang kulay kasi nga hindi na masyadong mainit ngayon. Umuulan na guys. Tingnan niyo itong sa wedding ring ko guys. Oh. Yan, pati heads na siya. Meron isa dito sa gilid. Ayan, pero naano siya guys. Nabubulok yung kanya dahon kasi nga natutuluan ito ng tubig. Ayan. Kita pa rin naman yung parang diamond dyan sa tips ng kanyang dahon. Ang ganda pa rin niya. Hindi ko alam kung napakita ko ba ito sa inyo nung sobrang stress siya. As in, ang ganda talaga nun guys. Sayang kung hindi ko napakita sa inyo yung time na sobrang stress siya. Aalisin ko later yung niya, nag-black na dahon. Pag ganyang black guys, ibig sabihin yan, overwatered siya. Ang bigat nga guys, oh. Sobrang daming tubig sa kanyang soil. Ayan naman si dugong natin guys. Nagkakaroon siya ng, nalaglag yung mga dahon niya dito guys. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nag-a-adjust pa siya. At okay lang kasi buhay naman siya. Di gaya nung Thanos ko guys na maalam. Sino pa yung isa na maalam? Meron pang isa na maalam din yun. Ito. Okay pa rin naman. Yun yung si Pink Clown, oh. Yan. Re-recover pa. Ganda niya, guys. Grabe, ang tindi nung farina. Wala pa siyang bagong growth ata. Wala pang bagong dahon na lumabas sa kanya. Si variegated soyun ko pala, guys. Pinugutan ko kasi nagkaroon ng mga stem rot.
Yan, meron siyang roots kaya tinanim ko na siya sa sarili niyang pot. Pati din itong variegated na afterglow. Rat din siya. Yan. Wala pa siyang roots kaya hindi ko pa tinatanim. Yan, si raindrops natin. Galing ito kay Ma'am Herlets, guys. Tingnan nyo yung drops. Ang ganda niya, guys. Nagustuhan niya dun sa taas kasi nga sobrang init. Tingnan nyo naman ang bongga ng bagong labas ng drops, guys. Compare doon sa dati. At saka dumating ito sa akin na wala talagang drops yung diyan sa top part. Kita naman, wala talagang drops. Tapos, nung nandito na sa akin, yan, ang ganda. Ang ganda ng pagkaka-drops niya talaga, guys. Uulan din to siya, guys. Naka-rain or shine bale. Pero ang dami pa rin drops na lumabas. Yan sa kanyang bagong tubo. Yan. Ang ganda niya. Tumutulo pa nga, guys, Tumutulo pa yung tubig sa soil niya. Marami din siyang baby sa ilalim. Yan. Sana lang. Grabe yung tulo ng tubig, guys. Yan. Pero meron din siyang aerial roots. Sana lang mag-continue yung pagtubo or paglaki ng kanyang babies. Gandahan, ganda-gandahan. So, yun lang, guys. Maikli lamang itong video natin na ito. In-update ko lang kayo sa mga cactus natin at sa mga pinaglilipat ko. So, thank you all for watching, guys. Sana po, supportahan nyo pa rin ang channel natin ito. Please, subscribe, guys. Hit that notification bell and see you in my next vlog. Bye-bye.